Tayo po dumako sa panalangin. Aming Amang Banal, muli sa gabing ito, kami po ay dumudulog sa trono ng biyaya. Amin pong tinatagubilin muli ang aming gawain sa gabing ito. At naway ang bawat bahagi po nito ay maging biyaya, pagpapala sa bawat isa, maging sa mga naroon sa kanilang mga tahanan, sa online. At patuloy ang dalayan ko rin na ikaw ang kumilos sa akin pong mga labi na ito po'y naging daluyan ng biyaya at pagpapala ng bawat isa na nakikinig. Pangunahan kami, Panginoon, sa aming pong gawain, sa aming midweek service, at maging sa aming pong pagdulog mamaya sa panalangin, sama-sama ay ipundinggin sa tamang oras at panahon. Ikaw po ang may taas at nawa ang Banal Espiritu ang siyang manguna sa gawain ito. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Good evening po. Welcome po sa ating midweek service and prayer meeting. Tayo po'y magsitayo at tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Kantahin po natin, Kamanghamanghang Diyos. Patuloy po tayong mawit at magpuri sa ating Panginoon, God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God. Oh, what joy is love for.
There's no fellowship so sweet. Been set free, I'm so glad. With family, I love that thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. It can be just anywhere, two or three are gathered there, and the Spirit of the Lord will be there too. There's no fellowship so sweet, there's no thrill that can compete with the thrill I feel whenever God's children speak. I love that thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen po. Tayo po'y umikot sa bawat isa at kamustahin habang kinakanta ang ligaya ng buhay. Ligayang buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y masuso. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayo magsiyo po. At dako po tayo sa ating announcements. Yon, Sunday worship service. Yan, 9 a.m. via Facebook Live. Yan, kagalakan mula sa pagsubok. April 14, Sunday worship service po ang ating tema. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 4. Yan. Special mission gift giving every last Sunday of the month po yan. And ang ating Lord's Supper every last Sunday of the month din po yan. Do it in remembrance of me. Yun. Amen po. Tayo po ulit magsitayo para po sa ikapupuri ng Panginoon. Kantayin po natin, Pass It On. All it takes a spark to get a fire going, and soon all those around can warm up to His glory.
po, mari na po tayo magsiupo at ihanda na po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po yan ni Brother Conrado. Magandang gabi po muli sa bawat sa atin. Narito sa loob ng iglesia at nandiyan po sa kanilang mga tahanan. At muli po tayo ay dudulog sa Panginoon at mag-aaral ng salita niya at naway maging biyaya po ang ating pong mapapakinggang mensahe sa gabi ito. Sa New Testament po tayo, no? Sa Romans chapter 12. Ito ay medyo madalas na po nating mapakinggan, ano? Romans chapter 12, verse 1 and 2. Okay? Inaanyayahan ko po kayong tumayong lahat at sabay-sabay po nating basahin ang dalawang talatang ito sa Roma, kabanatang 1 at 2. Chapter 12, verse 1 and 2. Okay? Handa? Basa. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang hain buhay. Na kaya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. Verse 2, at huwag kayong magsiayon sa libutang ito, kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at kalooban ng Diyos. Okay, magsipo na po tayong lahat. Okay, ang ating pong paksa sa gabing ito ay may pamagat, buhay na hain. Ano? Buhay na hain. At isa pong hamon nawa ang ating pong mensahe sa gabing ito. At sa gayon po ay patuloy po nating ipagkaloob, ipagkatiwala ang bawat bahagi po ng ating buhay. Ano? Kasi hinihiling po ng Panginoon, ano? Ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. Ano? Bawat bahagi, no? Sa kadahilanan nga po na nang tayo tinubos ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang partial, ano, yung kaligtasan na ating pong tinanggap, ano, kundi ito ay buong buo, ano, at hanggang sa kabilang buhay, dala-dala po natin yan. At dalawang bahagi po, ano, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Una nga po ay maging buhay na handog, ano? Maging buhay na handog. At siguro naman alam natin ang larangan ng ano, no? Ng tong palaruan, ano? Lalo na yung mahilig po sa chess. Yan si Pastor, mahilig sa chess yan, ano? At may pagkakataon minsan po na yung pong queen, ano? Ay sinasacrifice. Ano yung kanya pong pyesa noong manlalaro para lamang mailigtas yung king, ano? At sa atin po bilang mga mananampalataya ay patuloy tayo po pinalalakas, tinuturuan ng ating Panginoon, ano? Upang maging kagamit-gamit sa larangan nga po ng kanyang mga gawain. At sa ating pong pag-aaral, sabi nga dyan sa verse 1, ano? Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo. Ayan po, ano? Plead ni Apostol Pablo, no? Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At tayo muling babalik sumandali sa Old Testament, ano? At doon sa Old Testament, ay dito po nagsimula kung paano nag-alay
ng offering, ng hayop, ang mga Hudyo o Israelita. At ito po ay makita pa natin sa Genesis, di po ba? Sa Genesis, makikita na po natin yan. Sila po ay nag-alay ng hayop, samantalang sila ay patuloy na nakatuon ang kanilang isipan doon sa darating na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po dito sa Leviticus chapter 1 at verse 2, sabi diyan, pagka ang sino man sa inyo ay nangaghahandog ng alay sa Panginoon, ang ihahandog ninyong alay ay alay sa Panginoon, ang ihahandog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan, at sa mga kawan. At sa chapter 22 po ng Leviticus, mas klaro, no, makita natin. Wala po dyan, hindi ko po na ilagay dyan, sa Leviticus chapter 22. Makita po natin dito anong uri ng klase o hayop ang kanila pong inaalay. Leviticus chapter 22, dito po sa verse 18, sabi diyan, salitain mo, sabi rito ng Diyos, salitain mo kay Aaron, sabi ng Diyos kay Moises, at sa kanyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, sino man sa bayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan sa Israel na maghahandog ng kanilang alay, maging anumang panata nila o maging anumang kusang handog nila na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin. Verse 19 sabi, upang kayo tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing, lalaki. At yan ay lumalarawan sa ating Panginoon. Kaya nga, nung si Christ, di po ba, nung siya ay ibaptize ni John the Baptist, at makita ni John, napaparating si Christ, ano sabi po niya? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pag sinabing kordero, lalaking po yun, tupa, bata. Yun po yung kanilang kadalasan. At wala pong anumang kapansanan doon sa kanilang pangangatawan. Tuloy natin yung basa sa verse 20. Sabi niya, dadapwat alinmang may kapintasan ay huwag ninyong ihahandog sapagkat hindi tatanggapin sa inyo. 21, at sino mang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangan sakdal upang tanggapin. Anumang kapintasan ay huwag magkakaroon. Sabi sa 22, bulag o may bali o may hiwa o may sugat o galisin o malangib ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon. Ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Maliwanag po na nakatuon sila doon sa darating na tagapagligtas. Walang iba kundi kay Kristo na walang kasalanan o sala kahit na isa. Kita nyo, kinukuha nila yung walang kapintasan na ihahandog. Yung patuloy po nilang ginagawa yon habang wala pa yung tagapagligtas. At tayo, bilang mga natubos na, nakaraan na, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nakalingon doon sa ginawa niya. Kaya mas mapalad po tayo, di po ba? Hindi na kailangan natin ang anumang uri ng hayop para
offer, ihandog, ihain para sa Panginoon. Kasi minsan ginawa ng Panginoon, ang paghahain na yon ay magpasawalang hanggan. Kaya nga sabi rito, na inyong iharap, sabi niya sa Roma 12:1, inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Haing buhay, hindi patay, Yan po yung ating katungkulan bilang mga iniligtas ng Panginoon. Kasi tayo ay binayaran na ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya bawat bahagi ng buhay natin ay dapat iukol na lamang natin to sa Panginoon. Para tayong servant, alipin sa panahon na yon na wala siyang karapatan kung ano man yung kanyang gagawin o iutos sa kanya. Wala po siyang karapatan. Bilang mga mananampalataya sa kasalukuyan, ganun din po yung ating bahagi. Kung ano po yung iniutos ng ating Panginoon sa ngayon at sa mga darating na araw, gawin na po natin. Kasi tiyak po naman tayo, di po ba? Tiyak na tayo ay ligtas na. Tiyak na tayo ay makakasama ng Panginoon sa kabilang buhay. Bilang mga alipin po, dapat tingnan natin na hindi na tayo ang nagmamayari ng ating sarili, kundi ang ating Panginoon. Kaya isang tabi na po natin ang anumang bigat, sabi nga rito, o kasalanan, sabi diyan ito'y paalala sa Roma 6:13. Sabi diyan, at huwag di naman ninyong ihandog ang inyong sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Kaya kuminsan po, dahil sa kalikasan natin, dumaki tayo na hindi ito ika nga yung ating ginagawa, di po ba? Kahit na tayo ay ligtas na, kung minsan ay yung ating lumang pagkatao ay siyang bumubulong sa atin, gumagawa, kumikilos. Kaya kung minsan tayo po ay nakakagawa ng pagkakasala. Kaya nga, kailangan natin, unang-una tayo ay magpasakop sa Diyos, sabi nga, at lumakad sa Espiritu. Upang sa gayon, ay hindi tayo mahulog sa anumang uri ng kasalanan at maging tukso ng kaaway. Kasi tayo, bawat isa sa atin ay merong mga weakness, kahinaan, Hindi ko alam kung ano yung kahinaan nyo. Ako, alam ko yung kahinaan ko. Kaya kung minsan talagang struggle tayo, para ito ay mapaglabanan. Pero kung minsan tayo ay bumabaksak. Natatalo tayo kung minsan Kasi nakatitig tayo, hindi tayo nakatingin lang Nakatitig tayo. Kaya yung tukso, nariyan. Parang tinatawag tayo hanggang tayo ay mahulog, Ganyan po ang gawain ng kaaway natin. Kaya kailangan po ang sapat na pag-iingat sa atin at panalangin. Yun po yung kailangan natin, At meron pong mga halimbawa, na ibinigay ang ating Panginoong Hesus, Sabi nga dyan sa John, chapter 13, verse 15. Sabi, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. At ito po doon sa Last Supper po nila, di ba? Nagubad siya ng damit, nagtapi ng tuwalya, at hinugasan po niya yung paa ng mga disipulo. Pinakikita ron yung pagpakumbaba. Napakahirap kumisan, di po ba, na magpakumbaba. Sa tingin natin, parang tawag natin dito,
ay inaano tayo, masyadong minamababa yung ating kalagayan. Pero tingnan po ninyo yung halimbawa ng ating Panginoong Hesus at malilip up po tayo, magkakaroon ng kaunawaan, kaisipan upang mapagtagumpayan yung mga bagay na siyang lalapit sa atin upang tayo ay matukso at magkasala. Ano may halimbawa ng ating Panginoong Hesus? Napakaraming mga halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus. At kung babasahin po natin ang New Testament, ay sigurado po ay mapapaalalahanan tayo, bawat isa sa atin. Lalo na nga yung pagpapakumbaba. Napakahirap kuminsan na magpakumbaba, lalo na sa mga tao na nagmamataas sa iyo. Ngunit ang ating pong panghawak, ika nga na gamit, walang iba kundi ang panalangin at pagtitiwala sa ating Panginoon. At yan nga po sa sa Hebrew 9:28, yung unang bahagi, sabi diyan, at gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Hindi katulad doon, di ba? Kung babalikan natin sa Old Testament, kapag sila'y nagkasala, sila'y patuloy na naghahandog, nag-o-offer ng malinis na hayop. Ngunit, kagaya na banggit ko kanina, minsan lang ginawa ni Kristo yon, at sa lahat ng mga tao o Kristiyano na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, lahat po nung ating mga kasalanan na gawa noon, ngayon, at sa mga darating na mga araw pa, habang tayo narito sa ibabaw ng lupa, ay bayad na. Pero, tandaan natin, huwag tayong ikang maging kampante, na abay, pinatawad na ako ng Panginoon Kahit na anong gawin ko, pwede. Oo, ngunit, tandaan natin, anumang gawing kasalanan natin ay merong bunga. Merong kapalit. Kita nyo si David, siya ay malapit sa puso ng Diyos. Pero siya nakagawa ng kasalanan, ano ginawa ng Panginoon sa kanya? Siya ay dinisiplina. Dinisiplina po siya. At kay David, ang kagandahan, nung malaman niya yung kasalanan, siya ay kagad dumudulog sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran. Yun po yung kagandahan na halimbawa ni Haring David. Marami siyang mga kasalanan Pati yung walang tiwala niya sa Diyos sa panahon na siya ay naghahari na. Yung nagpa-sensus siya, ibinilang niya yung mga tao. Pero ang purpose po niya doon, yung mga kalalakihan na pwedeng isabak sa labanan o digmaan. Parang nawawalan siya ng tiwala, Kaya nga, dumana sila ng palo, ng Panginoon, ang Israelita. At pinalo po sila. At nung yung mga tao, mga Israelita, na walang alam-alam kasalanan, ay naging kabayaran. Kita nyo, Naging kabayaran po. Kaya sising-sisi po siya doon sa ginawa niya. Sabi nga niya, Panginoon, walang kamalay-malay ang mga taong yan. Sana ako na lang ang pinarusahan mo. Nagkaroon ng salot, Nagkaroon ng salot. Yung mga tao nangamatay sa pamagitan ng ginawa niya. Kaya isa-isip po natin ang isang bagay, na ating pong gagawin. Yung ating mga desisyon. Maging maganda yan. Ngunit ito ay wala sa kalooban ng Diyos. Kay Abraham, kay Sarah, di po ba? Sila ay pinangakuan ng Diyos. Kayo ay magiging isang malaking bansa.
Ngunit, sa kanila pong kalagayan, sa kanilang edad, sila po ay, kung sa panahon natin, lipas na sila. Wala na eh. Talagang hindi na magkakaanak. Ngunit dumating yung time, yung pangako ng Diyos ay natupad. Kahit na sa katandaan nila. Pero, nakagawa sila ng aksyon eh. Di po ba? Yung alila ni Sarah ibinigay kay Abraham. Nagkaanak. At ito ay dumami at naging malaking bansa rin. At ito nasa kanilang kapaligiran. Ito ay kanilang naging kaaway hanggang sa panahon ngayon. Mga Arabs po. Mga Arabs. Kita nyo, no? Napakahaba ng panahon, pero dumating yung time. Ngayon ay naging ikangang tinik, sabi nga, tinik sa kanilang mga lalamunan. Kaya sa atin po bilang mga Kristiyano, pakaingatan natin, sa ating pong buhay. Merong mga pagkakataon na nagdidesisyon tayo ng naaayon lamang sa ating gusto at hindi ito nakapaloob sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po ang Panginoon talagang napakabuti sa atin kahit na tayo ay patuloy na nagkukulang, nagkakasala. Ngunit sa ating pong pagluhod sa Panginoon, tayo ay Kanyang pinapatawad. Kaya napakabuti po ng ating Diyos, sapagkat si Devil o si Satan at ang kanyang mga kampon, sila po ay nakatalaga na talaga sa hindi lang judgment, kundi talagang doom na, kapahamakan na. Bakit, Dahil nakita po nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nakaharap nila ang Diyos ng mga anghel, di po ba? Mga fallen angel. Pero tayo mapalad. Nagkasala tayo, nariyan ang kapatawaran ng Panginoon sa atin. Basta't buong puso lang tayo dumulog sa Kanyang paanan. Yan po yung mga pangako niya sa atin eh. At pangalawa po, dalawang bahagi lang ito, buong buhay ialay. Buong buhay ialay sa Diyos. Sa verse 2, balik tayo sa Romans 12 verse 2. Sabi po diyan, at huwag kayong magsiyaon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sabi dito, and be not conformed, sabi sa English, to this world. Huwag tayong makiayon. Kasi nga, hindi ito yung ating pinakatahanan. Hindi ito yung ating bayan. Pansamantala lamang tayo dito at dumaraan lang tayo dito na mga mananampalataya. Kaya dapat ang buhay ang ating isipan naroon sa kalangitan. Yun yung mga paalala ni Apostol Pedro. Kung babasahin natin ang unang Pedro, pangalawang Pedro, makikita po natin na tayo ay mga pilgrimage lang po. Mga dayo lang tayo rito sa lupa. Hindi ito yung ating bayan. Kaya, hindi dapat tayo madala ng takbo ng sanlibutan. Kita naman natin ang takbo ng sanlibutan. Ano ang sinusunod ng mga tao sa ating kapaligiran? Lalo na ngayon, yung sa media, yung mga cellphone na yan, mga YouTube na yan, FB, nakikita natin kung ano yung takbo talaga ng sanlibutan. At nandyan ang diablo sa likod niyan.
Kaya kaingat tayo, no? Hindi masama yung mga ano no? Ang mahirap lang nun, sa mga ginagamit ng mga gadget na yan, kuminsan, lalo na yung mga kabataan, wala pang lubos na kaunawaan yan eh. Basta pindot lang ng pindot yan eh. At kuminsan na tataon doon sa mga bagay na hindi dapat na mapanood nila. Kaya po, ang takbo ng sanlibutan natin talagang wala pa pagulo, pasira, pawasak. Yan po yung ating pong pagdadaanan, ano? At magpasalamat tayo na sa kabila po niyan, ang Panginoon ay nariyan. At sa takdang panahon, siya ay darating. Kaya nga sa di katulad ng banggit ko kanina, sa Marcos, chapter 12, verse 30, sabi, ang daking lamang daw po nating ibigin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus, unang-una sa lahat. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-isip mo, at ng buong lakas. Bawat bahagi kasi, sabi ko nga kanina, hindi na natin ito pag-aari ang ating sarili. Kundi ang atin lamang pong magagawa ay pagsunod. Yung pagsunod po, yun yung hinihingi natin ng Panginoon. At sa 1 John 2:15, sabi diyan, huwag ibigin ang sanlibutan. Huwag daw ibigin ang sanlibutan. Bakit? Sabi sa verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Ano-ano ba yon? Sabi sa 16, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 17, at ang sanglibutan ay lumilipas at ang mga masamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Yun po ang ating kalagayan, no? At ito po yung bagay na nagpapaalala sa atin na kumisan talaga ang mga Kristiyano nadadala dun sa agos takbo ng mundo. No, hindi po natin minsan maiwasan, ano? Kasi nga tayo nasa mundo pa. Kaya kailangan tayo ay merong paalala sa tuwina, sa bawat isa sa atin, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Yan yung ating pong bahagi. At ang ating pong kailangan talaga ay sumunod sa Diyos at ginagawa ang kalooban nito. At sabi nga sa 2 Timothy, chapter 2, verse 19, sabi niya, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Yan po ang isang senyales ng isang tunay na lumalakad sa Panginoon. Siya po ay sumusunod, gumagawa ng nais ng ating Panginoon, nang walang pag-aalinlangan at walang anumang angal. Kasi nga, alam niya na hindi na siya sa kanya ang sarili, ang may-ari, kundi ang Panginoong Hesus na. At gayon din, tungo sa mabuti at kalooban ng Diyos. Sabi sa Roma 12:2, yung bandang dulo, sabi, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito yung nais ng Diyos sa atin, na tayo po, ay umilos, gumawa, upang sa gayon ay ating madama at makita yung pamamaraan na nais ng Diyos kung paano tayo ay Kanyang gagamitin, huhubugin, at maging biyaya at pagpapala
sa maraming kaluluwa. At katulad po din sa buhay ni ni Zaccheo. Sa Luke 19 verse 8, at sabi rito at si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, "Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay sinasauli ko ng makaapat." Kita po natin yung tunay na merong Kristo sa kanilang puso at merong malaking pagbabago. Kaya nga po na maliban na isang tao ay magsuko ng kanyang buhay at sumunod sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng kanyang gagawing pagbabago ay panlabas lamang. Ito ay hindi tunay. Dahil wala siyang tunay na direksyon na mula sa Diyos at sa kanyang salita. At isa pong sa ating pagtatapos, isa pong napanood ko, isang trivia, kasi medyo naantig ako dun sa kung bakit itong tinatawag na Black Widows. Black Widow, siguro alam naman natin to, yung isang uri ng gagamba. Isang uri ng gagamba po yan, kung bakit siya ay tinawag na Black Widows. Pero hindi pala sa kanya nakapokus yung sacrifice. Gawa doon po sa kanyang male partner. Sa kanyang male partner po, kapag sila ay nagme-mate, once na yung male ay nakalapit sa kanya, ay unti-unti niyang itong kinakain. Biro mo, once lang na magawa niya yon, pero buhay ang nakataya sa kanya. At sa ating pong pagtatapos, marahil wala nang hihigit pa sa ating Panginoong Hesus, nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Dinala lahat ang bigat ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ang haing buhay ng Diyos Ama sa ikapapatawad sa ating mga sala. Siya ang pinakamagandang halimbawa ng mga manampalataya na dapat tularan. Kaya nga si Christ, di ba? Sabi niya, 13:15, "Binigyan ko kayo ng isang halimbawa na dapat naman ninyong tularan." Kaya nga si Pablo, ang kanyang sinusundan? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ano sabi niya sa sa 1 Corinthians 11:1. Ito po, sabi sa 1 Corinthians 11:1, sabi ni Pablo, "Maging tagatulad kayo," sabi rito ni Pablo, "sa akin, nagaya ko naman kay Kristo." Kasi kung kay Kristo tayo, ika nga nakatingin, walang pagbabago ang Panginoon. Hindi katulad ng tao, kapag tao ang ating sinusundan, o ating modelo, yan ay kuminsan bumabaksak. At pagbaksak niyan, baksak din tayo. Hindi katulad ng Panginoon, talagang tayo ang lilihis, hindi ang Panginoon sa ating buhay. Kaya lagi doon, sabi nga, di ba, ituon natin ang ating mga paningin doon sa itaas. Doon sa itaas, sa kanan ng Diyos Ama. Walang iba kundi kay Kristo Jesus. At sa gayon, makatiyak po tayo na yung ating gagawin ay sigurado. At sabi nga ni Pablo, maging si Pablo, sabi niya, hindi raw siya sumusuntok sa hangin, kundi merong direksyon yung kanyang
suntok. Yung kanyang ginagawa. Kaya hanggang sa kamatayan, hanggang sa kanya pong maging martir, sabi no, sa kasaysayan, siya ay pinugutan ng ulo. Hanggang doon po, hindi siya natakot. Alam niya na ito'y isang bagay na mahalaga, na magiging magandang ehemplo. Magandang ehemplo. Kaya yung mga sinaunang mga mananampalataya, no? Kung babasahin natin yung mga sa Dark Ages, talagang yung mga unang mga mananampalataya, inilalagay sa mga pole, tinatalian, nilalagyan ng mga gatong, yung ilalim, sinusunog. Ngunit, hindi po ika nga na wala ang mananampalataya. Bagkus dumami. No? Bagkus dumami po ang mga, lalo na ngayon, di ba, sa mga communist country, kikita natin maaaring parang walang bunga. Ngunit, pailalim po yan. Meron po silang mga gawain. Kaya tayo po, na kuminsan, dahil sa kaluwagan, lalo na sa ating pong bayan, na hindi natin magawa, lalo na yung pagtungo, pamimigay man lang ng Bible tracts. Kuminsan, di po natin magawa yun nahiya tayo Pero yung mga tao na nandun sa mga gipit na lugar, mga pinipighati ng kanilang gobyerno, ay lalong lumalakas at dumadami. At naway, ito pong ating mensahe ay isa pong paalala, hamon sa bawat isa sa atin na hindi lamang tayo gumagawa, kundi ialay natin ang ating pong buhay para sa Panginoon, upang sa gayon ay patuloy na lumaganap ang kanyang salita. Kasi tayo ay mga liwanag, di po ba? Liwanag at asin. Para sa gayon, hindi mamatay ang gospel kung saan tayo ay naroon. Talagang gamitin po natin ang bawat pagkakataon sa buhay natin. Kasi dito lang po natin magagawa yan, mga bagay na yan. Pag tayo nasa kabilang buhay na, wala na, di ba? Wala nang mga mission na yan. Wala na yung mga soul winning na yan. Wala nang Bible tracts, wala nang Bible study. Dito lang yan. Basta't bigyan lang natin ng panahon. Hindi lahat ng oras, hindi lahat ng araw. Kung ano yung para sa atin ay merong kaluwagan tayo, gawin natin yun. At maraming mga masasamahan tayo na mga manggagawa, lalo sa ating mga misyon, mga outreach. Gawin po natin yan kahit na hindi tuloy-tuloy. Basta gumawa tayo para sa Panginoon. At yan yung hamon niya sa atin. Hamon niya sa atin, Sabi nga, sabi doon sa verse 2, sabi rito, upang mapatunayan daw natin, kung ano ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na nagbigay muli ng panibagong unawa, kalakasan sa bawat isa sa amin. At andalangin nga po namin, Panginoon, na sa tuwina ang iyong banal na Espiritu ay siyang mangusap sa aming pong puso upang hindi kami madala ng agos ng mundong ito. Tunay nga na maraming mga mananampalataya ang wala na. Maraming mananampalataya ang nadala ng sanlibutan. Nawa, Ama, kami po ay patuloy na magliwanag saan man dako kami naroon at mapanatili po namin ang ebanghelyo ng kaligtasan ay may pangaral sa mga tao, lalo na doon po sa mga hindi pa nakakilala sa iyong anak na si Jesus. Ama, maraming salamat po sa bawat isa narito. Dalahin nga po namin
napatuloy po kami na gumawa, kumilos, at ipagkaloob, pagkatiwala ang aming sarili at buhay para sa iyong gawain. Maging sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, na wala pang Kristo sa kanilang puso, naway magpasya po sila upang hindi mahuli ang lahat, na sila man, Panginoon, ay makalasap ng biyaya ng Panginoong Hesus na buhay na walang hanggan. Ama, salamat po sa lahat ng iyong biyaya at pagpapala, hindi lamang ng mga bagay na material na ibinubuhos mo sa amin o pinansyal, kundi higit sa lahat, kaunawaan mula po sa iyong salita. Lahat po ito ay aming pinasalamatan sa matamis na pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Ang gandang gabi po sa ating lahat. At tayo po ay dadako sa ating pong pagbibigayan. At basahin po natin ang talata tungkol po sa pagkakaloob sa Hebrew 13, verse 5. Maginglag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Hawakan po natin ang mga pangako na yan. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Aming Amang Banal, muli kami po ay pupuri at pasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay maging bahagi sa amin pong pagkakaloob upang sa gayon ay marami pang kaluluwa ang maabot na yung salita at maging sa mga pangangailangan ng iglesia at mga gastusin nito ay mapunan. Salamat, Panginoon, na patuloy na kami hindi mo pinababayaan sa lahat ng oras, sa lahat ng aming pong mga pangailangan sa araw-araw. At patuloy ang dalangin po namin na patuloy na kami ay maging daluyan ng biyaya, pagpapala sa larangan po ng pinansyal na pagkakaloob. Lahat po ito ay aming tinatagubilin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay magpasalamat. Aming Amang Banal, salamat po sa nalikom na salapi. Dalayan nga po namin na patuloy na ito ay magamit sa lahat ng pangangailangan ng iglesia at maging sa mga pagtulong sa mga nangailangan, lalo na nga po sa mga misyonaryo dito sa aming bayan at sa iba pong bansa. Patnubayan po ang bawat isa sa amin, bigyan ng patuloy na lakas at kalusugan, sa aming pisikal na pangatawan, katalinuhan upang magawa po namin ang aming mga tungkulin sa araw-araw at makita po sa aming buhay ang anak na si Jesus. Lalo na nga po sa larangan ng pagkakaloob. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po ulit magsitayo para sa uling awitin. Still.
Tayo po muling magpasalamat. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po na patuloy na kami ay pinagkakalooban ng pagkakataon, kapayapaan, at pagkakataon na makapakinig ng salita at magkaroon ng gawain sa aming pong iglesia. Dalayan nga po namin na naway, patuloy ang bawat sa amin ay kumilos na ayon po sa iyong mga salita, sa iyong pong mga utos, upang sa gayon ay amin pong maisagawa ang iyong pong layunin sa bawat sa amin na maging isang buhay na hain, patotoo sa mga tao sa aming kapaligiran. Salamat, Panginoon, na ang dalangin nga po namin na sa maraming mga kaluluwa na amin pong kasama-sama, una sa lahat sa aming mga kasambahay, aming pamilya, ay wag po namin makaligtaan na sila'y paalalahanan sapagkat ang kapahamakan ay lagana, Panginoon. Anumang oras, hindi namin hawak ang buhay ng bawat isa. At gayon din, Panginoon, sa aming physical na pangangatawan, dumarating ang panghihina sa aming pong bahagi ng pangangatawan. At naway magamit pa po namin ito samantalang kami ay merong panglakas at buhay. Maabot ang maraming kaluluwa. Saan man lugar, Panginoon, na kami ay iyong dalhin, ay tunay nga na sila'y mapaalalahanan. Salamat, Panginoon, muli sa bawat isa narito at ang dalayan nga po namin, Panguna, gabayan kami sa aming pansamantalang paghiwalay at maging nandiyan sa kanilang mga tahanan ay patuloy din na makadaong palad, Panginoon, makasama sa gabing ito sa pagluhog sa amin pong mga panalangin. Ikaw po ang tumugon sa tamang panahon sa lahat po ng aming dadalhin sa iyo pong trono ng biyaya. Lahat po ito ay aming tinatagubilit na salamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen.